Nagmosyon kanina si Senate President Juan Ponce Enrile na bakantihin ang kanyang posisyon sa gitna rin ng alingas-ngas na may kudeta laban sa kanya sa Senado. Pero agad kinontra ng 11 senador ang mosyon ni Enrile, samantalang 3 lang ang pumabor. Kaya mananatiling Senate President si Enrile, samantalang nagpapatuloy ang bangayan nila ni Senadora Miriam Defensor Santiago hinggil sa pagbigay ni Enrile ng cash gift sa mga senador mula sa savings ng Senado. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, maangahang na salita nga pinakawalan nitong si Senate President Juan Ponce Enrile laban doon sa mga senador na kumikilos para patasikin siya sa pwesto. Kanina nga ay nagkasabay pa sa elevator itong si Enrile at yung sinasabing utak ng pagpapatasik sa kanya na si Senador Antonio Trillanes IV. Ramdam na yung tensyon doon sa pagitan ng dalawa bago pa man yung mainit na eksena sa Senado kanina. Sa pagbubukas ng sesyon ng Senado, maugong ang balitang kudeta para patasakin sa pwesto si Senate President Juan Ponce Enrile. Sabi ng promotor ng plano na si Senador Antonio Trillanes IV, may sapat daw silang bilang para mapatasik sa pwesto si Enrile. Ultimately, kung ano mangyari until the last day ng session sa February, then doon natin malalaman kung sino yung tama. Si Enrile, tikom ang bibig bago magsimula ang sesyon. No, I don't want to be interviewed. Why, sir? Why, sir? Why? I don't want to be interviewed. Pero ang pasabog, inireserba pala ni Enrile sa kanyang privilege speech sa sesyon. Nagmosyon si Enrile na ideklarang bakante ang posisyon niya bilang Senate President. Replacing me does not have to take so much effort, planning or plotting. I'm tired of plots. And I don't advertise plots if I do something like that. That's only the work of braggarts. Binira ni Enrile sina Senador Trillanes, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Miriam Defensor Santiago na nasa likod umano ng mga pag-atake sa kanya para mapatasik siya sa pwesto gamit ang isyu ng umano'y pagbibigay niya ng cash gift sa mga kaalyadong senador. One senator is so desperate that he has repeatedly and shamelessly invoked and sought Malacanang's involvement and intervention just to get enough support to oust me. Sabi pa ni Enrile, masyado na raw siyang matanda para pagbantaan. I'm way too old to be threatened by anyone. Least of all, by cowards and hypocrites. Mr. President, I move that the position of Senate President be declared vacant. Tinutulan ng mosyon ni Senate Majority Floor Leader Tito Soto na sinagundahan naman ni Senador Ping Lacson. Kaya sa Division of the House o botohan na uwi ang mosyon. 11 senador ang kumontra sa mosyon ni Enrile. Ibig sabihin gusto nila mapanatili sa pwesto si Enrile. 3 kasama na ang boto ni Enrile ang pabor na bakantihin ang posisyon nito. Ito ay Senator Trillanes at Senador Coco Pimentel. 2 ang nag-abstain, sina Senador Bongbong Marcos at Senador Joker Arroyo. Wala sa sesyon kanina, magkapatid na Cayetano na pareho raw na sa official business. Well, ang tingin ko, iniiba niya ang issue at parang pakitang tao lang to dahil hindi naman siya umaalis as Senate President. Ang tunay na issue, yung paggamit ng pondo ng Senado at kung meron na abuse of authority ang Senate President. So bakit may tinatago ba? Bakit ayaw niyang ipa-audit ang pondo ng Senado? Wala rin si Senador Santiago, nagfile ito ng definite leave dahil sa dinadaing na problema sa bone marrow at hypertension. Ayon sa kampo ng senadora, wala pa raw itong reaksyon sa nangyari. Nitong mga nakaraang araw, binitiko si Senator Miriam Defensor Santiago si Enrile sa pamamahagi ng dagdag pondo sa mga kapwa-senador. Ayon pa sa isang ulat, tinawag daw ito ng isang senador na suhol para mapanatili siya sa pwesto. Giit ni Enrile, hindi siya kumakapit sa pwesto at wala daw siyang binayaran para manatili dito. Ayon naman kay Senador Lacson, may hawak daw siyang dokumento magpapakita na ginamit ni Santiago ang pondo ng Senado para sa personal na mga bayarin tulad ng pambayad sa kasambahay at pang-grocery ng pamilya. Ang wish ko lang, sana get well soon para I can already press charges against her. Kasi pangit naman yung may sakit, wala namang laban. No? At saka yun nga, sinasabi ng doktor,
tama o hindi, precarious. Ayaw naman natin mag-contribute doon sa makalala pa yung kanyang karamdaman. So, ganun na lang muna. Tingnan natin. But I have my documents with me. Tanggap naman ni Senator Pimentel ang naging resulta ng botohan. Ayon naman kay Senator Trillanes, Strategy yan. Pero we will not stop. Hindi kami natalo rito. This is just the preliminaries. He's whining at ano siya talaga. He's clinging very hard to the post. So, sige lang. do you think may makukuha kayo sa 11? Sa 11, may makukuha kayo? Kaya nga abangan natin, di ba? Yung sinabi ko kanina statement, the numbers are there, yung mga non-liberals. If the liberals will join us eventually, itapos na to. Ang inaasahan ni Trillanes ay ang 4 na boto galing sa mga senador ng Liberal Party. Pero dumistansya na rito si Senator Franklin Drilon. Wala kaming pinag-uusapan sa Partido Liberal tungkol sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Jessica, ayon dito kay SP Enrile, ay gagawin daw niya uli yan pagka nakompleto na yung mga miyembro ng Senado. Samantala itong si Senador Trillanes ay bukas raw ay magtatalumpati siya para naman sagutin yung mga ibinira sa kanya nitong si Senador Enrile. Jessica? Okay, Joseph, naintriga ako ng husto dun sa nagsabay pa sa elevator. Itong si Senate President Enrile at si Senator Trillanes. Was this after the privilege speech ni Enrile and after nagbotohan sa Senado? I can just imagine what kind of atmosphere there was dun sa elevator na yon, ha? Ma'am, kasi ngayong araw na to talagang tensyonado na sa loob kasi talagang bago pa na dumating dito ay may mga alingas-ngas na baka ituloy na yung Senate ko today. Ito yun, Ito, playback natin. Ito yun. Was this before or That was after? before. Before yan, nahabol namin kasi si Senador Enrile na magsalita, no? Kasi tinatanong namin kung baka maka-fish kami na baka nga alam din niya yung plano ng kabilang kampo. Pagbukas ng elevator ay sakto andoon si Senador Trillanes at kahit yung mga nasa loob siguro ay medyo tinitimbang din yung magiging reaction ng dalawa. So, medyo talaga hindi na nagdadmahan ba? Kung in long and short of it, nagdadmahan yung dalawa sa loob. Sabi kasi ko, bago pa naman itong nangyari today, talaga naman mainit na sila sa isa't isa, di ba? That's right, ma'am. Nagbibiruan nga kami ni Marlon, yung cameraman natin. Sabi ko, sana pala sinundan natin sa taas para tiningnan natin kung sino yung unang lalabas at dumanak ang dugo. Bibiruan naman yan. Pero Joseph, ito bang privilege speech ni Senate President Enrile and the voting that followed, did this come as a surprise? Kasi alam ko usually nagko-caucus yung mga senador during their lunch break, no? Dyan sa Senado. And usually, yung agenda for the day, pinag-uusapan nila during the caucus. Ito ba, was this expected or was this really a surprise move on the part of the Senate President? No, alam nila na magkakaroon ng privilege speech itong si Senator Enrile. And from yung mga sagot ng mga iba nating senador na nakausap, ay mukhang I think they have a good sense of what's going to happen kanina, na magkakaroon ng privilege speech and they will be summoned to vote. So I think they were prepared to give the vote. So kahit yung motion ni Senator Soto objecting to the motion, was that planned or was that also medyo spontaneous or random? Well, maybe we can say it's expected, no? Given na may mga threats against the presidency of Senate President Enrile, na they might predict na, si SP kilala nila yan and he might move the way he did today. So they were prepared to at least give him the support that he needed today. Yes, okay. So what's going to happen now? Si Trillanes naman ang magpi-privilege speech bukas. Tama ba? Ang sabi niya sa atin yan na siya naman yung magsasalita kasi merong mga patusada itong si Senator Enrile kanina. Pagkakataon naman daw niyang sagutin niya. We don't know kung ipupursu niya but that's what he said kanina na siya naman yung sasagot doon sa mga pasaring itong akusasyon itong si Senator Enrile. Okay, so what happened to the 4 votes na inasahan? Tama ba? Inasahan ba ito ni Trillanes na may 4 na taga-Liberal Party na kakampi rin dun sa mga pabor sa motion na bakantihin Enrile yung kanyang pwesto? What happened to those votes? Alam mo, more than 4 pa nga eh. If you're going to assess yung assessment itong, assessment yung statement itong si Senator Trillanes na yung 4 is just an additional. Ang sinasabi niya, dagdag na lang yan. If we have that 4, we will have maybe a little more than 11 or mga hanggang 14 yung bilang namin ni Jam, no?
hanggang 14 siguro kaya na lang i-push yan. Pero nga, nabara na yan kanina nitong si Senator Dilo, nang sabi niya is that as far as LP is concerned, na gustong makuha ang block nitong ni Trillanes, walang pinag-uusapan as of the moment, Jessica. Okay, what happened there? We don't know. Maybe tomorrow, Senator Trillanes. Either Trillanes is telling us the truth or maybe he's bluffing. So we will know. We will find out tomorrow, Jessica. Okay, in the meantime, we haven't heard from Senator Santiago. Nag-file kasi siya today ng indefinite leave because yung dinadaing niya na bone marrow na problema at saka yung hypertension. So she will be on leave starting today indefinitely. So hindi natin alam kung kailan siya babalik. So yun yung pinakahuli nating update kay Senator Santiago, and we asked yung kanyang staff kung magkakaroon ng reaction itong si Senator Miriam, and sabi she's not prepared yet to react. Well, at least nakikita natin kasi Joseph ngayon yung intramurals, no? But I think the bigger issue here na-bring up na rin naman na by Senator Lacson. Sabi niya yung expenses daw ni Senator Santiago, etc. And then the COA, the Commission on Audit, nagsabi rin na usually yung mga expenses ng mga senador hindi nila nililiquidate. They don't submit receipts, sabi ni COA Chairman Grace Pulido Tan, no? They just certify. Itong mga ganitong bagay, I think yaman din lang na napag-uusapan na. Meron bang move to disclose fully itong expenses ng ating Senado? On the side of yung kanilang kampo nitong Senator Lacson, ang sinasabi ni Senator Lacson is that he has documents na magpapakita na yung isang senador daw ay ginagamit yung kanyang pera dito sa Senado para pambayad doon sa kanyang mga maids, sa mga grocery. Pero naalala ko that issue was also raised several senates ago by senadora rin ang nag-raise kontra sa isa pang senadora then, no? So what I'm driving at is yaman din lang na na-bring up o nalabas na yung ganyang issue. Is there going to be a move by the Senate to disclose fully, to be transparent about their expenses, di ba? As of the moment, I can tell you honestly, baka wala pang ganyang move dito sa Senado, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.